Oh, 3 in 1, okay na. Kubal-kubal. Morning. Dito. Dito. Muna yung bulan. Dali, dili sa ko. Gani. Rambol na. Pero kung kamu ka na agad, dasad dito eh. So ayun mga ko, ano, natignan namin yung ginapaan ng helicopter. So hindi na namin binidyo kasi mamaya malaman na ng iba. Pero walang sign dun. Ang ginamit namin yung locator, no? Tapos scanner. So nakita namin, ilalagay lang namin yung ano, yung result dun sa vlog namin. So kasama natin si Tata, no? At saka si Uncle. So ito yung mga kuha, no? Ito yung marker na rito. So ito ang mukha nung mata, kasi yan, mata dalawa. Mayroon siyang dalawang nakasiwil at isang bunganga ito wala nakasiwil. So naka-imbos siya yung mata. Ayan. So mukha yan, mukha siya na ginawa nung mga hapon dito, no? Pero sa mukha na to, ayun naman yung ulo ng ahas, ayun. Ayan, no? Ayun naman yung mata niya. So yung ulo ng ahas nakatingin yan dito sa mukha ng hayop na to. Ito, mukhang hayop yan mga kuha. Yan mukhang tao. So ang susundin mo dito, ito yung nakaimbos naman na ganito. Ito yung naka-pointing. So ang tinuturo naman ito ay so yung ahas na yan at saka ito ay nagtuturuan. Pero sa likod ng ahas na yan mga kuha ay mayroon itong paa naman ng hayop. Ayan, no? So isa, dalawa, tatlo, yung tatlong daliri niya, tapos yung dito niya, ito palad niya yan. Sa palad niya ay may naka-imbos din. Tinuturo to, so direction to papunta dito mga kuha. So ang dito naman, ang tinuturo naman ito na sign, ito ay naka-excellent sign. Ayan, no? So naka-excellent sign siya. Ito oh, ayan, naka-excellent sign, naka-imbos din, pero may dot siya dito, ito. Pero may guhit niya na dalawa, ito saka ito. So kung ito kung susundin mo, magiging mali ka. So ito yung susundin mo, yung mahaba. So nakaturo yung mahaba na yun dun sa bato na idinikit lang sa malaking bato. Ito sa matedaan dun. Tingnan muna natin para malaman natin kung saan tayo mag-scan. Scanin natin ng diretso. So ang mga sign na ito mga kuha ay isang small depot to. Itong bato ang tinutukoy niya, yung bato na biak na hindi naman dugtong sa malaking bato, no? Ito. So kadalasan kapag ganito ay inilalagay nila ito. Ito yung parang guide compass nila dito sa small depot. Pero dito sa small depot nakaturo naman siya dito sa upuan na to. Ito, no? Ito. Ayan. So may biyak din siya ito. So ito naman yung susundin. Ayan. Kasi yung biyak na to, katuro naman siya dito sa may paa. So susundin mo naman to. Itong paa na to. Ayan o. Yung paa na to. Yung paa na to, nakaturo dito. Bali, ito naman yung titignan yung hayop. Ito. No? So kung iisipin mo, ito siya nakaturo dun pa northeast 75 degrees, pero mayroon siyang letter J dito sa
baba, ito G, no? So ibig sabihin nasa likod. So kung susumahin mo yung mga sign na yan, paikot-ikot lang. So mawawala ka, malilito ka. So mag out of the box ka ngayon. Babalik ka dito sa paa na yan at ito, no? So yung guhit na yan na nakaturo dito, may guhit siya paipunta rin doon. Ayun naman yung makikita niya. Itong malaking guhit na arrow. So ibig sabihin yan, pointing to the right, no? Ang ibang hunter, bubutas sa sila dito. Kasi yun yung pinakain nila eh. Pero dahil sabi niya ay G, nasa likod. So mayroon itong dalawang butas. Ayan. Ayan o, sa dalawa. So yun yung G, no? Ay yung arrow. Pero dahil niya sabi G, sa likod. So pupunta tayo sa likod dito. Ito. Sa likod, no? So yung palatandaan nila doon, sa biyak na bato, yun yung panukat nila, papunta rin dito, G din. So mayroon dito naka-square. Ayan, no? Ayan, medyo makita no ito, naka-square, na mayroon din siyang naka-imbos. Yan. So possible na ito yung magiging site, no? Kasi ito na yung pinakahuli. Hindi mo ito makikita kasi wala na ibang sign. Pero nasa likod to ng bato. So dito pa lang titingnan natin para kung may mali sa reading, mababago natin kung saan talaga tama. Pero sa akin, sa opinion ko, dito lang na area yung pinaglagyan dito. Tingnan natin mga kakuha. So yun no mga kakuha no. Nireading ko. So ito ay tinamaan ng reading ko at saka diniritso ko ng scanner. So ang na-reading ko dyan ay 127 ang ano niya, ang score niya. So ibig sabihin metal siya pero ang gold is metal, no? So tama yung reading ko sa in-scan ko. Hindi ko kasi may i-scan yan kung mali ang reading ko. Wala akong may i-scan dyan, no? Kung mali ang reading ko, wala akong may i-scan. So tumama yung reading ko, so may na-scan ako. So wala, di ako gumamit ng locator no, reading lang yun, no? So sa ngayon, isa pa lang yung nakita namin sa area na to kasi mayroon pa daw ditong binabaan ng helicopter pa. In-scan ng, wag tayo magbanggit ng pangalan, no? Pero in-scan ng malaking tao na lang. So pero hindi niya nakuha. So ito ngayon, may prospect na sila na isa, hahanapin pa namin yung isa. Ayos. So ito yung nakuha mga kano, ito yung napingis kami kasi may malaking bato dito. So ang average nito ay nasa 127, pinaka taas yung average. Pero pag nag-hit na ito, malamang umabot ito ng 180. So metal yung scan namin dyan nung makakuha. Ang problem lang ay hindi namin siya na sentro ng buti. Kasi hindi kami makakit sa malaking bato dahil masyadong side siya, masyadong madulas. So sa 180, pag metal, so ibig sabihin may tinamaan siyang metal, mayroon doon masasabi mo na may haabulin sila. Kasi ang dito, metal din yun. So ang lalim ito makakuha ay ang lalim niya ay nasa lalim niya kuha na natin ng ano yun ng kuha na natin ng kung ano yung lupa doon.
lalim niya ay nasa 4.4. So mahigit sa 10 ito, mga 15 siguro, 15 feet ang reading natin. So kung nakatili kasi kayo mga pa, malalaman natin ang tinamaan, tapos tinamaan talaga sa ilalim, tinamaan siya. So malalaman natin na may tubig kasi tinamaan na yung tubig. So kung tinamaan natin sa ilalim, ayan, so mas malalim ang tubig kaysa sa kanya. So pag lumalim ka pat lumihis ka, lumalim ka lang kunti, tatamaan mo yung tubig at nahihirapan kang kunin yan. So kailangan isda lumagpas ng tubig yan, no? Isda lumagpas, papunta sa tubig kasi mas mababaw siya sa tubig. So ang ganitong pag-creation makakuha ay kailangan maingat ka. Kasi naka-3D yan eh. So 4.4, so 15 feet, tapos may tubig. So kailangan mong iwasan yung tubig. So dito huwag ka magbutas dito, dapat dito ka magbutas sa harap niya. Huwag mo siyang isali yung tubig kasi tatamaan mo talaga yan. Tapos medyo lumihis ka dito. Kasi napakahirap pag tinamaan yung tubig. So sa shoutout dyan kay Sir Tata at sa mga taga Zamboanga, Lugay at Zamboanga. Galing ako dyan sa inyo. So ngayong susunod naman na vlog natin ay papunta naman tayo ng Zambales. So pupunta tayo Manila, tapos Zambales. Yun ang pupunta naman natin, yun ang utos na naman. So shoutout din kay Sir, kay Sok sa Zambales kasi talagang need nila na ma-scan yung area nila. So napakalayo yung pupunta natin kasi gusto na yun. Katapos nun, yun, matutuloy na tayo sa Palawan. Katapos sa Palawan, siguro mag-Leyte tayo. Tapos Leyte, papunta naman tayo ng Cagayan. Tapos Iligan. Tapos Iligan, papunta naman ng Davao. So saka naman tayo ulit doon sa Davao. So yun mga paano, napakaganda ang resulta ng kanila. At nakita natin na possible na may kahabulin sa ilalim. Ayos.